Hello mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo ba sa kabila ng napakalayong biyahe ng pagod at kahit manggaling pa sa iba't ibang probinsya sa buong Northern Luzon ay dinarayo at pinipili pa rin ng napakaraming tao ang magpagamot sa Baguio General Hospital and Medical Center o mas kilala bilang BGHMC. Sa katunayan, meron kaming pasyente na dadalhin doon at sasailalim siya sa colonoscopy. So, dadali namin siya doon at habang inaasikaso namin yung pasyente namin ay naisip ko na i-share sa inyo ng buo kung bakit nga ba ganito katindi ang tiwala ng mga tao sa ospital na ito. Pati na rin ang updated at tamang step-by-step na proseso kung paano kayo magpapaschedule ngayon. Dahil may malaking pagbabago ang ipinatutupad nila. Gaya nga ng sabi ko, meron kaming pasyente na ipapakolonoscopy at napaschedule na namin sila. At ituturo ko sa inyo step by step kung paano ko ginawa yon na maipa-schedule yung aming pasyente for colonoscopy or for check-up muna, no? Siya ay outpatient, di ba? So, hindi na po kasi sila tumatanggap ng walk-in. So, bago ko yan sabihin sa inyo, ay eto muna yung mga guide or bakit nga ba marami talaga ang nagpapa-schedule doon sa BGHMC. So, bakit nga ba paboritong puntahan ang BGHMC? Unang-una, hindi na lang ito basta ordinaryong hospital. Isa na itong malaking level 3 tertiary hospital na may authorized bed capacity na umaabot na ngayon sa libo-libo para mas marami pang matulungan. Kung titignan ninyo ang mga pasilidad dito, halos kumpleto na pagdating sa iba't ibang medical subspecialties. Mayroon silang malaki at 24/7 na emergency department na may mga espesyalista para sa mga kritikal na kaso. Nandiyan din ang kanilang Cancer Institute na nagbibigay ng specialized care sa mga may mabibigat na karamdaman. Meron ding matibay na orthopedics department para sa mga kaso sa buto at trauma. Isang hiwalay at modernong psychiatry complex para naman sa mental health care. At syempre ang mga special na diagnostic units tulad ng endoscopy, gastroenterology unit kung saan dadalhin ang pasyente namin for colonoscopy. Dahil sa mga kompletong kagamitang ito at mga dalubhasang doktor, kahit malayo yung biyahe, kampante ang mga pamilya natin na dalhin dito yung kanilang mga mahal sa buhay dahil alam nilang nasa mabuting kamay sila. Pero teka muna, bago kayo basta-basta magbiyahe papuntang Baguio para magpagamot, tandaan ninyo itong mabuti. Hindi na po sila tumatanggap ng walk-in sa kasalukuyan para sa mga regular na outpatient consultations. Para hindi masayang yung pamasahe at pagod ninyo, narito yung tamang step-by-step sa proseso na dapat ninyong sundin. Step 1, mag-book online gamit ang Facebook page nila o konsulta system. Kailangan munang kumuha ng schedule online bago pumunta. So, ang gagawin nyo, i-check ang official page, Facebook page ng BGHMC o ang kanilang online appointment konsulta system para mag-request ng schedule o initial screening. So, eto yung kanilang Facebook page. I-message nyo sila sa kanilang Facebook page. Tapos, pagka-message mo sa kanila, meron silang i-reply sa inyo na website or pwede nyong tawagan para magpa-appointment or magpa-schedule ng check-up. Yon, ang gagawin nyo lang doon, i-click nyo lang yung kanilang website, tapos fill upan nyo lang yung mga hinihinging requirements o mga information ng pasyente ninyo para magkaroon na kayo ng schedule. Tapos bibigyan kayo ng date doon, pipili kayo ng date, pero yung mga
date doon, hindi yun, halimbawa, ang schedule ninyo, nagpa-schedule kayo ng August 1, minsan, hindi August 1 ang ibibigay nila sa inyo kasi syempre, sa dami siguro ng pasyente. Kaya bibigyan nila kayo ng ibang schedule. Pero unahin nyo muna, syempre, mag-message kayo sa kanilang official Facebook page. Step 2, ihanda ang mga kinakailangan dokumento. Kapag nabigyan na kayo ng go signal o online appointment date, ihanda na ang inyong mga dokumento tulad ng valid IDs, PhilHealth ID o MDR, at kung meron kayong mga referral letter mula sa inyong local rural health unit o pribadong doktor, ilakip nyo na rin yon. So, lahat ng mga documents, huwag nyo nang kakalimutan, dalhin nyo na lahat, mga medical certificate, at kung ano-ano pa. No? So, step 3, pumunta sa eksaktong autorisadong PETSA. Sa araw mismo na ibibigay yung schedule, saka lamang kayo tutuloy dun sa hospital. Ngayon, tulad ngayon, meron din kaming schedule for colonoscopy. Binigay sa aming schedule ay August 4, 8 a.m. So, wag kayong pupunta ng walang nakuwang schedule para hindi kayo mahirapan. Okay? So, hindi rin naman kayo papasukin or alam niyo yun, hindi kayo i-entertain kung wala kayong schedule. Siyempre, ang i-entertain nila, yung meron talagang schedule. Tapos, step 4, lumapit sa malasakit center para sa gastusin. At ang pinakamaganda pa rito, pagdating nyo sa loob, nariyan yung malasakit center para tumulong na mapababa o halos maging zero billing ang mga gastusin sa tulong ng PhilHealth, DSWD, PCSO at iba pang ahensya ng gobyerno. So, idagdag ko lang din dun sa dadalhin yung ID kung kayo ay senior, dalhin nyo na yung inyong mga senior ID kasi syempre may mga discount doon o baka mapa-zero billing pa tayo, di ba? Kaya sa kabila ng mahigpit na proseso at ang layo ng biyahe, sulit na sulit ang pagpunta ron dahil sa dekalidad na serbisyo, mga mahuhusay na doktor at malasakit sa bawat pasyente. Ikaw ba, may kapamilya ka rin ba o kakilala na dinala na o nagpagamot na dito sa BGHMC? Ano ang naging karanasan nyo? Pwede nyong ikwento o i-comment sa baba. Yan. Baka makatulong din kayo sa iba nating mga kababayan naghahanap ng gabay. So, kung nagustuhan niyo ang video nito, panoorin niyo po ng buo. Sana may natutunan kayo at meron akong na-share na information about sa BGHMC. Yan. Sana i-share niyo rin yung ating video at like, comments na rin mga kababayan. So, pagdating nyo ng Baguio, syempre malamig doon, Magdala na rin kayo ng inyong mga damit panlamig kasi hindi nyo alam kung mahaba ang pila doon. So, kailangan ready kayo pumunta doon. Yan. And magpagaling kayo sa lahat ng mga may sakit. Merong mga hospital na public hospital na libre. Katulad ng BGHMC.